pagbibigay ng inisyatiba para sa mga 14 basic sector na makialam at makibahagi sa pamumugobyerno ng ating pamahalaan. Ngayon po, ang Anti-Poverty Commission sa tulong ng Republic Act 11291 or yung Magna Carta of the Poor ay nakapaglunsad ng isang pambansang agenda laban sa kahirapan sa pangunguna ni Secretary Lopez Santos na ating makakasama bukas dito. Ito po ay naglalaman ng isang pambansang agenda na kung saan ang lahat ng programa ng pamahalaan na nakapaloob sa taon-taong budget ay kinakailangan na may baba sa mga pinakababa sa ating lipunan, kasama na ng mga batayang sektor, mga magsasaka, manggagawa, mangingisda, kababaihan, manggagawa sa informal na sektor, formal labor, kababaihan, bata, persons with disabilities, NGO, co-op, at hindi ko na alam, pero 14 victims of disaster and calamities. Teacher po, mangingisda nga po. Yan pong lahat ay nagkakaroon tayo ng National Basic Sector Assembly kada 3 taon at pumipili sila ng kanilang sectoral representative. At ito po ay ina-appoint din ng ating Pangulo. Sila ay binibigyan ng isang plataforma na pinagtatalunan nyo ngayon upang sila ay aktibo at mayroong makabuluhang partisipasyon sa pagbaba ng mga programa sa ating pamahalaan upang maabot na rin ang layunin ng ating kasalukuyang pamahalaan na mapababa ang kahirapan mula 18.9% to a single digit of poverty na 9% na lamang, no? 8.9%. At sa kasalukuyan po, sa pangalawang taong panunungkulan niya, ito ay nasa sa 16.5%. Gayunpaman, batay sa ating mga natalang istatistika, ay kulang pa rin, ano? Siguro dahil sa andap at kining pagtanggap o pagpapakilos ng mga sektor at ng pamayanan upang tumugon sa panawagan nito. Marahil nga ay sa kakulangan ng pagkikilanlan sa kanila bilang isang mamamayang Pilipino. At yan ang malaking hamon sa People's Initiative. Ano nga ba ang ating pwedeng inisyatiba para sa ating taong bayan? Ano ba ang ating unang susolusyonan? Ang mga batas ay ginagawa, napakaraming batas, wala naman itong mga pondo. May mga batas dito, hindi naman sinusunod ng mga tao. Tatanungin natin, ano ba yung problema? Ang batas ba? Ang nagpapatupad ba ng batas? O ang sumusunod sa batas? O ang sambayan ng Pilipino mismo ang ating problema? Sa pagiging makadiyos na lamang, ang bansang Japan, isinilang sila ay Shintoism, Taoism, at hindi natin kagaya ang kanilang mga paniniwala. Subalit sila ay nakakaramdam doon ng kasaganaan ng buhay, magandang mga kalye, magandang mga bahay, sapagkat sila doon ay kapag ikaw ay nakaiwan ng cellphone sa sasakyan, kahit saan, o mahalagang gamit, ito ay makukuha mo ng buong buo at hindi ito nawawala. Malamang mahal sila ng Diyos kasi napakabuti nilang kapon. Malamang hindi tayo mahal ng Diyos kasi hindi tayo mabuting Pilipino. Isa itong panawagan sa inisyatiba. Inisyatiba ba ito sa atin upang maglinis tayo at magbalik tanaw sa naidulot ng kasaysayan sa atin kung bakit ganitong hulma ng ating pag-uugali. Binibigyan tayo ng saligang batas ng kada 3 taon at 6 na taon para magpalit ang ating mga pinuno. Pero tinanong ba natin na kapag 3 taon, iboboto ko ba itong mayor na to kasi wala naman itong naibigay? O aantayin nyo yung 2,000 piso at groceries para iboto silang muli? At ang usapin sa bahay, sa kalusugan, sa edukasyon, sa pagpapaaral, sa trabaho ay hindi naman nila may bibigay. Kinakailangan ng inisyatiba ay may paramdam ninyo na kapag ang isang pamilya ay may sakit, ang nanay, ang tatay at ang bunso, dapat ang gobyerno ang unang iiyak para sa inyo at una silang maghahanap ng ambulansya, una silang mamumroblema upang ipagamot, ipalibing, kalingain ang kanyang mamamayan. May kakulangan tayo sa pagkakaisa bilang Pilipino at yan din naman ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. So ngayon po ay nandun kami sa implementasyon ng tinatawag namin Local Poverty Reduction Action Plan at ito ay may full implementation na, nabigyan kami ng pondong malaki para dyan sa next year.
Kinakausap na po namin ang mga provincial government unit at saka mga lokal na pamahalaan dahil alam niyo naman ang mga munisipyo ang siyang digmaan ng laban sa kahirapan. Kinakailangan sa kanilang comprehensive development plan sa kada taon ay nandoon ang usapin sa pabahay, edukasyon, kalusugan, trabaho at pagkain. Kung wala yan doon, ay dapat itong mailagay at dapat kasama nila sa kanilang pagpupulong ang mga batayang sektor na aktibo sa kanilang lugar at dapat dito din natin ang pondo nila. Ay, nagkape ka ba? Hindi mo ako niyaya. Ginigilaw na ako. Ito po ang mekanismo sa ating pamahalaan. Kaya nga po ba, Meron naman. Ano yung Type C? Vice President Sara Duterte, Type C. Yung kape nandito. May paliwanag kung saan yung gagamitin ng ating saan ka dyan, budget. Tayo dito po tayo. ay nasa sa ilalim Nasaan pa ba rin yun, ng ano? 1987 Constitution, Ng saksakan. isang presidential Pero form dito of tayo. government. Ganito ang Yeah, nagtatrabaho ng ating bansa. Kung hindi nakalagay sa national budget sa 2025 ang inyong mga hinihinging kalsada, ang inyong hinihinging mga hospital, gamot, hindi yan may bibigay sa inyo, wala kasi yan sa budget. Kaya maghalal kayo ng mga kongresista na siyang makikipaglaban sa mga pinag-aawayan natin ngayon upang maging ganap na malaya ang sangbayanang Pilipino. Dahil yan ang ating sistema ng pamahalaan ngayon. Until otherwise, binago natin ito at maglunsad tayo ng isang alternatibong himagsikan o revolusyon o pagbabago. Panawagan pa rin ito sa inyong lahat. Tanungin natin ano ba yung inisyatiba. Sa amin, sa National Commission, sa Pambansang Komisyon Laban sa Kahirapan, ang inisyatiba ay abutin ang pinakamahihirap na sektor at bumuo ng mga matatapang na organisasyon para i-date nila sa kanilang mga punong bayan na hoy mayor, nandito kami. Ito ang agenda ng IP, ito ang agenda ng Hiligaynon, ito ang agenda ng mga katutubo, ito ang agenda ng magsasaka, ito ang agenda ng kababaihan, ito ang agenda ng mga kabataan. May pera kayo dyan dahil ang National Youth Commission ay binubuo ng 25 national government agencies, DSWD, DA, DOLE, at kung ano-ano pa. Kasama namin ang liga ng mga barangay, probinsya, bayan, munisipyo, city. At dito naman sa kabila ng komisyon, ay nandiyan ang 14 na batayang sektor na sinabi ko sa inyo kanina at sila ay may mga counterpart at sila ay nag-uugnayan. Buhay ang ugnayan, buhay ang demokratikong ugnayan ng ating mga mamamayan. Regardless of political and ideological insinuation, nandiyan ang mamamayan. Dahil sa bandang dulo, ang makapangyayari pa rin ay kung saan papanig, kung saan titindig ang malawakang bulto ng sambayan ng Pilipino. At ito ay ang pagkakaisa at ang paniniwala na kaya ng Pilipino tinindig. 21st century na tayo, napakaraming usapin. Halimbawa sa kalusugan, ito ay kinukumbat ng Anti-Poverty Commission. Ako po ay nakapo sa Tuberculosis Control Program. Ang hindi nila nakikita doon ay malawak na partisipasyon ng mamamayan. Nakasama ko pa doon ang asawa ni Canny Lusayag, si Jojo Lusayag sa pag-organize ng mamamayan para sa Tuberculosis Control Program. Napaka-importante talaga ng partisipasyon. Ang hangad natin ngayon sa ating People's Initiative ay magkaisa muna tayo sa kung ano ang ating bibit-biting paniniwala para sa ating bayan. Kasi kung dito ay hindi tayo nagkakaisa sa kung ano ang ating direksyon, iba-iba ang ating patutulungan. Ang bayang ito ay hindi pinamumunuan ng mga ilustrado, ng mga iilang pamilya. Ang bayang ito sa inyong inisyatiba ay pamumunuan ng mga mulat at karaniwang masang Pilipino. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you very much po. Meron po kayong questions? Yes po. Wait lang po.